Ay kuya, may na muna mga video, tapos pupost nyo, sabi niya masama naman ang ugali ko. Good morning! Welcome to the Boss Under Show, ang talk show ng mga Boss Under. Ayan, may bago na naman tayo ngayong content, Boss D! Medyo ito trending na trending to Sikat na sikat to na pinag-uusapan lagi. So maraming nagko-comment sa Boss Under na tungkol dito na content daw natin. Sabi ko, hindi natin maiko-content to kasi ang daming vlogger to Oo nga So baka hindi naman tayo mapansin. So ngayon, ang ginawa namin ni Boss Arden, naggano kami ng ng bago naming style. Ano ba nakikita nyo ngayon? Welcome sa aming mini studio Ngayon, dito mga Boss Under, ito na ang magiging studio muna natin sa ating mini talk show, no? Kung pagsamantagal, ito na magiging aming studio. Yan, kung Boss Under ka, ito ang show na para sa'yo. Okay? Mag-comment lang kasi may nag-comment lang sa amin bakit na... So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Wala nang iba. Sino pa? At syempre, makikisaw-saw na rin ang inyong mga Boss Under By the way, Boss D, Boss A, at ito. Para sa aming talk show, ang Boss Under Talk Show. Ayan, welcome. Okay, so marami kasi ito. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga Boss Under. Mga Boss Under. Ang trending na si Diwata Pares. No, makikisaw-saw na rin tayo. Okay. So, tingnan lang naman tayo. Ano yung kasi may nagtatanong lang naman. So, bakit di namin gawin to? Total, magtatanong rin lang. Hindi, tsaka may mga followers din kasi tayo, subscribers na nagtatanong, nagko-comment. No, ano daw ba masasabi naming mga boss ng kami tulad namin mga small content creator pa lang, hinahanap kami dun sa pa lang. Hinahanap kami dun sa nagtatanong ano daw bang masasabi natin, Boss B, opinion natin na tulad natin na small content creator, na YouTuber, vlogger, ano daw ba masasabi natin kay Diwata? Kasi kumakalat na ngayon, ng trending ang issue ngayon na masama na daw ang ugali ni Diwata. Ini-snap niya na daw yung mga content creator na maliliit, tapos yung malalaki, yung mga sikat, yun lang daw ang ini-entertain niya. Yun ang ating pag-uusapan. May nagtanong lang sa amin kasi friends lang naman yun nagtanong, bakit hindi kayo nagpapakita dun sa Pasay doon kay Diwata? Sabi ko, sinong Diwata? So, sabi ko, sikat na yun ano pang gagawin namin doon? Daming vlogger na ron. Na ko na yan dati, Boss D, na paano na sa social media, na ganyan. Naisip ko na rin na puntahan kaya yan, kahit gabi. No? Para lang, ano bang meron? Bakit ba dinudumog siya? Gusto kong malaman. Curious lang ako. Oo nga yung pinagmamalaking pares, sa laki ng Pilipinas, ang dami nang titinda ng pares. Oo nga ang dami rin nakain ng pares. At sigurado, meron pang mas maraming sasarap na pares. Sa gilid-gilid, di ba? Yes, so, anong meron? Anong magic ang Diwata Pares? Yun ang tanong doon. Bakit biglang-biglang? Grabe, dinumog talaga. Dinumog talaga siya. Napakaswerte. Ngayon, ganito, ang Diwata Pares, sino nga ba? Simulan natin. Kasi ito, based lang sa, mga istorya na napapanood namin, sino nga ba si Diwata? Sino nga ba si Diwata? Okay. Based sa nalalaman mo, Boss D. Yan, si Diwata, tatalakayin ngayon natin yan. Hindi naman natin siya masyadong kilala, pero siyempre, napapanood natin, napapanood sa TV, sa social media. So, nagkaroon na rin tayo ng interest. Sino ba si Diwata? So ngayon, according to our konting research, no? So, mga nagre-research sa amin, meron kami nagre-research sa amin na ewan ko, researcher nga namin. Actually, kasi wala talaga kami idea. Boss Diwata, di ba? Ako, personally, una ko siyang nakita, yun nga, nung binali sa isang balita na nabugbog siya, tapos, nabugbog siya nun sa police station Tapos, doon ko siya una nakita, nag-trending din siya, no? Tapos, nagulat ako,
biglang, boom, ito na Diwata, mayaman na, may parisan na, gano'n. Nabago na hairstyle, nabago ng lakaran. Oo, tapos nakakotse na. Kasi may, ano siya may sarili siyang channel eh. Nagsimula, nagbablog-vlog din siya sa isang social media eh. Pero according to Diwata, yung mga kwento niya na nag-construction daw siya eh. Pumasok siya ng construction. Oo. So, masipag talaga kasi biro mo, hindi naman natin sinasabing ano siya, di ba? Pero bakit niya nakayanan pumasok sa ganun? Sa construction? Oo, hindi. Ano daw eh? Sinasabi niya. So, ang mahirap na trabaho yun eh. Sa probinsya daw siya eh. Tapos pumunta ng Maynila. Tapos tumira nga daw sa ilalim ng tulay. Totoo kaya, di ba? Pero based on the research at mga pinapanood namin, yun ang kwento niya. Tumira daw siya sa ilalim ng tulay. Nakita ko. Doon siya nagsimula magtinda lang ano eh. Ng pares. So, siyempre, yung tinitinda niya ron, siguro, pangmasa talaga. Kasi, sino ba makaka-afford ng mga pares yan? Hindi naman alam ng mahiyaman niya kung ano yung pares eh. Baka nga, ang basa niya, pears. Pears. Hindi pares eh. So, Pears. ang mga nakakaintindi lang yan, taong masa. Katulad Ayon sa kwento niya, Boss P, pandemic daw yun eh. Doon, nasa construction siya. Tapos nawalan sila ng trabaho, ng kasama niya. Sabi niya, tapos technically bibenta lang siya ng Yossi, candy sa kalsada, tapos naisipan ng kasama niya daw na nawalan din ng trabaho na ba't hindi natin lagyan ng pares ng pagkain, magbenta tayo ng pagkain. Parang narinig ko meron siyang ipon na 5,000 pesos 5,000 eh. daw nagsimula, no? So napakagaling na tao na to eh, no? Kasi biro mo, yung iba nga gustong magsimula ng business, milyonan agad ang gustong ano eh. Totoo yan. So kay Diwata, Nagsimula siya sa 5,000 daw. puro yung pera niyang hawak, yun lang. Isinugal niya na sa business eh. Oo. So bibilip ka sa tao to kasi nagkaroon siya ng idea. So hindi naman siya ganun kagaling daw magluto eh. Sabi niya, Tinuruan lang. Yung kasama niya. Yung kasama niya na, hindi ko lang alam kung anong pangalan eh, no? Randy ata. O si Mama Randy yata. Mama Randy. Parang gano'n, no? So, bibilip ka sa kanila kasi nag-combine yung utak nila. So, ibig sabihin, hindi lang pang mayaman ang negosyo. Hindi lang pang mayaman, hindi lang nasa mayroong pera. Nasa tiyaga din talaga. Nasa tiyaga, katulad na sinasabi niya, pinaghirapan nila yun eh. Pinag-isipan nila yun. Oo, tsaka siya lang mismo muna yung kumikilos. Just diba? para sa akin, nakaka-amaze yung style niya. Tama. Kasi siguro, nasubukan niya lahat ng hirap sa buhay eh. Sa province pa lang, sabi niya. So, napakahirap talaga ng buhay pag hindi ka nga lalaban. Sabi niya nga, pag may pangarap ka, ipaglaban mo, labanan mo yung ano. Narinig ko sa mga ano niya, napapanood ko sa ano niya eh. Ikaw, Boss D, bilang may nagka-negosyo ka, may negosyo, mahirap ba? Paano bang simulan ng isang negosyo? Sa halagang 5,000, paano yun? Marami nagtatanong eh, kasi Diwata, pares, nagsimula daw siya sa 5,000. Paano? Sa pagkain, paano yung small budget na gano'n, paano mo sisimulan, kumbaga? Well, ganito yan ano. Nag-business din ako ng ano eh, ng lambutyon, yung lechon na belly. So, nag-start muna ako doon, pero hindi na ganun halaga eh. Hindi na nagsimula ng 5K eh. So, medyo malaki na naging Kaya puhunan. nagtataka din ako eh, sa sinabi ni Diwata na magsisimula ka sa 5,000. Although questionable sa akin yun, don't quote me wrong. 5,000 nga ba? Para magsimula ka sa isang parisan. Number 1, ano ba pangangailangan, di ba? Gasol, ganyan-ganyan. So, hindi natin alam paano ginawang diskarte ni Idol Diwata. Pero, kaya tinatanong ko sa iyo, ano bang pinagkaiba ng small capital sa isang malaking capital na? Well, ganito, no? Hindi naman tayo expert sa pag-business sa ganyan kasi hindi pa naman tayo ganun kagaling kataas eh. Kalakas pag-business eh. So, yung 5,000 na sinasabi ni Diwata. ni Mrs. Diwata. Diwata. Yung 5,000 kasi madaling paikutin nung time na yon. Kasi hindi ka naman magsisimula ng marami agad eh. Oo, no? Siyempre, 3 kilong bigas. Halimbawa, yung 1,000 para sa gasol, sa mga Isang sakong bigas kaldero, mo na, kalahating sakong bigas. kaldero, mga Mangkok. mangkok,
yan mabibili mo lang naman ng mura sa mga divisory yan. Oo. So, diyan ka magsisimula. Siyempre, kung 5K lang, talagang matyaga ka, Mm. start ka lang doon. Siyempre, bibili ka na ngayon ng pork. Kasi sabi niya, medyo mahal ang ano eh. Ang baboy. Mahal ang Ay, baka. Baka. Nagsimula siya pork, kaya pala yung overload niya, tawag doon, yung chicharong bulaklak. Mula Tapos, plus bagnet, parang bagnet eh. No? ganun. So yung Okay. 5,000 yung yun, siguro isang lamesa muna nag-start siya. Talagang pinag-isipang mabuti. Kasi, Ang style niya ron, siguro, makakuha lang siya ng pagkain nila, masold lang yung sinasabi niya, makakain ka lang 3 araw. okay na. Kumita ka lang ng 500, sabi niya, tama naman yun. Tama naman yun. So yung 5,000, tingin ko pwede yun. Pwede. Pasok yun, kahit nga 2,000 kung talagang pag-isipan mo, pagtsatsagaan Ako kasi mo. talaga nag-isip lang ako, Boss D, no? Napakamahal na ng mga bilihin para makapagsimula ka. Pero pinaliwanag mo ngayon, ganun pala. Tama. Pwede. Pwede, no? pwede. Hindi, Kaya sa mga... hindi ka muna pala pag namili ka, isang marami agad. Simulan mo muna sa konti. Parami ng parami pag tumutubo, ano? Ganun talaga, parang i-roll mo lang yan eh. I-roll mo lang yung pera mo eh. Ang importante doon, nauubos, nakakakain ka, Ganun ang nakakakain ka style. yung mga tao mo, So, kumita ng 100, susunod siya kinabukasan 200, 500. Ngayon, kita mo naman na siya ngayon. Yung 5,000 niya ngayon siguro, ang pampuhunan niya na ngayon, 5 million na eh. 5 million na. na ibig sabihin, Nakaka-amaze. nakakamiss kasi palakpakan natin si Diwata. Ano ito yan? Ibig sabihin ito si Diwata talaga nagsimula sa sobrang hirap. Okay. Ay, oo naman. Kita mo Mahirap. naman, Ikaw tumira ka sa ilalim ng tulay, sabihin talaga, 'di ba? Sobrang walang-wala ka. Talagang oo, tingin mo sa sarili mo nun, talagang... awa ka sa sarili mo, pero sipag lang ang ginawa niya. Nagbenta siya sa gilid ng Yossi, ganyan-ganyan, 'di ba? Galing sa probinsya, sanay siya sa hirap eh. Parang wala siyang sinisisi sa nangyayari sa kanya eh. Oo. Dati. So, ang focus niya lang, magtrabaho. Trabaho, nag-construction, Construction eh. Kung ano-ano daw inano niya eh. Focus niya, ganun, trabaho lang. Wala naman siya sinisising iba eh. Wala naman siyang inaapakang tao. Siguro, Tama. mga panahon na nagkaroon siya ng Gulo. gulo sa buhay niya, part lang ng buhay ng tao. Challenge. Na-challenge lang yun. Pero, lumaban siya, di ba? Hindi siya nag-ano, parang yun pa yung naging stepping stone niya para hindi na ako pwedeng aplihin sa susunod. Ayun. Di ba? Tama ka. So, ayun, alam na natin, no, yung pakaunting storya ni Diwata. Ngayon, Proud ako sa kanya eh, na ngayon, sabi, proud ako sa kanya. sino ba namang hindi magiging proud? Kita mo naman. Di ba? Kaya gagayahin ko yan, yung lambutson, Ano nangyayari? kung collab ko kaya Overload. overload, overload, Lambot yun, overpriced. Di na tayo mag-overprice. Ay, hindi na. Gagawin natin 99 naman. Okay yun. So, eto na. Ang pinakamainit na dapat natin pag-usapan. Okay? So, nagsisimula si Diwata, no? Marami nagpupunta sa kanyang mga vloggers. Sikat at hindi sikat. Ngayon, ang una daw, ang sabi, nung una, nag-entertain siya, no? Nag-entertain daw siya ng mga vloggers, small vloggers, kahit sino, nagpapa-picture, nagpapa-content, nagpapa-collab. Mabait. Ngayon, ang nagiging issue ni Miss Diwata, nagbago na daw. Sabi, masungit na daw, masama na daw ang ugali, pag wala ka daw regalo, hindi ka napapansinin. So, anong masasabi, anong opinion mo doon, Boss D? Well, ang opinion ko dyan, mga boss under, nung nag-i-start kasi siya, tama naman yung sinabi niya eh. Wala naman yan eh. Yung mga vlogger na wala naman pumapansin sa kanya. Ang pumapansin lang sa kanya, yung mga vendor na kumakain. So, marami nang nagagalit sa kanya ngayon. Papapayag nga daw, di ba? Pagka magpapapicture ka or pag hindi mo entertaining lang niya. So, ganito yan, Tama naman siya. Meron siyang inaalagang business. Negosyo. Na negosyo. Kasi kung hindi niya iintindihin yun, siyempre, paano niya mamamonitor ang pagluluto? Oo. Paano niya mamamonitor Ang dami niya ng mga tao. Ang dami niya ng tao eh. Hindi naman lang
yung mga vlogger na kailangan entertainin, meron naman kayong mga time, sabi niya, may mga time naman yan eh. May Sa schedule. schedule lang eh. Okay. So yung mga katulad namin na maliliit, na kagaya namin, na dapat maintindihan nyo rin. Oo. Bigyan natin siya ng time. Sabi niya, hindi pa naman siya mayaman eh. Payaman pa lang. Oo, pag ganito yan eh, na mga boss Hunter, pangalawa sa akin sa opinion. Una muna natin tatanungin dyan, sino nga ba ang mali? Okay? Si Diwata ba? O yung taong bayan? Okay? Kasi yung mga iba doon nagpupunta lang kasi hype, magpa-picture, 'di ba? Mag-content, mag-video para pag nakakuha ng video ni Diwata, ipopost sa page, sa social media, tapos pati trendingin. Okay? So, sino nga bang mali? Si Diwata ba? O yung mga taong yun? Okay, kailangan natin alamin kung bakit siya nagsusungit. Nagsusungit nga ba? O dahil busy lang siya? Diba? Yung boss di ang kailangan natin O sa akin palagay. nilang isipin. O sa akin Sino palagay. ang mali? Sa akin palagay naman, kasi si Diwata, tao lang yan. Oo. Napapagod yan. Ang utak niyan, hindi lang isang iniisip, hindi dalawa, hindi tatlo. Oo. Habang tumataas ang ano niya, ang rating niya sa pagiging negosyante, tumataas din ang pag-iisip niya na Oo nga. magdadagdag siya ng ibang branch. At saka ano siya on hand siya mismo nagtatrabaho dun sa parisan niya. No? Ayun pa, o dapat bigyan natin siya ng pagkakataon na maging masaya sa ginagawa niya. Tanungin din natin sarili natin na di kaya kami ang mali. Kasi, di ba, pupunta kami doon para magpa-picture lang, tapos kumuha ng konting video ni Diwata, tapos ipopost namin para mag-trending. Tanungin nyo rin sarili nyo, sino ba ang mali talaga? Okay, kasi ang daming basher ni Diwata eh. Okay? Pero kami ni Boss A, dito sa Boss Under Show, ang talk show ng mga Boss Under, fair kami dito. Okay? Binibigay lang namin yung sarili, again, disclaimer, sarili naming opinion. Okay? Opinion lang to Observation. Okay? Suggestion. Okay? Kung ano yung nakikita namin. Okay? Totoo kasi, pwede naman kami pumunta dun sa Pasay para alamin talaga anong nangyayari dun. Pero, hindi. Okay? Number 2, magbabasa tayo ng mga tanong na galing sa comment section. Okay? May mga nagtatanong kasi dito sa Boss Hunter Show ng tungkol kay Diwata. Ating mga masusugid na subscribers sa YouTube at saka followers sa Facebook. May nagtanong dito, Boss D. Anong niya? Basa. Mga Boss Under, ano ang masasabi mo sa mga vloggers na mayayaman na binibigyan ng regalo si Diwata? Saan galing yan? Galing kay From ano yan? Idel Isguera, galing sa Giginto. Ginto, Bulacan? Okay, anong tanong niya? Sabi niya, mga Boss Under, ano naman ang masasabi mo sa mga vloggers na mayayaman na binibigyan ng regalo si Diwata? Okay. Vloggers na mayayaman. Kasi recently, napanood natin, mga mayayamang vloggers, pinupuntahan siya, binibigyan siya ng mga regalo. Sabi nila, mayaman naman daw yan, binibigyan pa ng 1 million, binibigyan pa ng iPhone, kung ano-ano mga regalo. Pabango, may nakita. Pabango. Napanood ko yung video Mga mayayamang vloggers. Well, ang masasabi ko lang dyan, sa mga nagbibigay ng mga vloggers na ganyan, na mga, ano nila yan ano ba tawag? Parang pa-thank you, ganyan. Hindi, kusang loob nila yan. Kusang loob. Kumbaga, parang welcome nila kay... Sa buhay ng Sa buhay social media, niya. ganun ba? O sa Parang buhay ng Sa buhay ng social media siguro, kasi vlogger. Vlogger, siguro binigyan niya ng pasasalamat. So, signer niya kay Diwata yung kanyang yaman bilang vlogger. Kasi So, yung mga vlogger na may yaman, na meron na, tama yan. Tumutulong kayo sa mga kapwa vloggers nyo. vloggers nyo. At marami pa kayong matutulungan yan. Oo nga naman. Hindi, Kasi more share, more... Hindi, kasi boss di ganito, ang reklamo ng mga basher. Sabi bakit daw si Diwata pa ang binibigyan ng regalo? Na, for example, mga nagbigay ng pera, 100,000, ganyan,
Ba't hindi na lang daw itulong nun sa ibang tao? Bakit daw yung mga mayayamang vlogger na yan, sinisiksik pa ang sarili nila kay Diwata? Hindi kasi si Diwata, na na-review din nila yung ugali, yung pagkatao ng Diwata na simula sa mahirap, nagsikap. So, parang proud din sila eh. Parang proud din sila na, actually hindi lang naman si Diwata ang tinutulungan ng mga yan. Yun lang kasi nakikita natin. Nag-trending lang na nabigyan si Diwata na video, napakita, na gano'n. Pero tumutulong din yun sa iba. Tumutulong din yun sa mga sa hospital. Tumutulong yan. Tumutulong din sa mga... Baka may charity pa yan eh. Mga charity. Foundation. May mga foundation. Hindi natin alam. Hindi lang inaano, hindi lang na Kaya tayo ilalabas. mga tao, ingat yung bago tayo mag-comment, bago tayo mag-bash, alamin nyo muna istorya. Okay, hindi yung pag nakita nyo, napanood yung clip na nagsusungit si Diwata, yun lang yung clip na yun. Okay, yun lang yung video na yun. Pero yung buong araw na yun, alam nyo ba kung ano nangyari? Alamin natin yun. Okay, wag na tayo basta-basta nagko-comment ng masama. Diba? Huwag tayo mag-judge ng tao based sa napanood nating clips. Kasi clips lang yun eh. Di ba? Saglit na video lang yun. Pinunan lang kung masungit siya. Pero baka nung bago yun eh, di ba? In-entertain naman niya. Kaya lang makulit talaga yung mga nagpapapicture, nagpipideo sa kanya para makuha ng pan-trending. Ganun yun. Kaya pag magko-comment tayo, wag muna natin i-bash yung tao. Alamin muna natin yung tunay na istorya. Tama ba, Boss D? Tama yun. Kaya yung mga nagbibigay ng mga vlogger na mayayaman kay Diwata, proud lang sila. Nabigyan si Diwata ng gano'n. Natutuwa lang sila. Kasi yung tao, nagsumikap, nakilala, dahil sa ganung style. So ano nila yun eh, yung mga mayayaman na vlogger, gusto nila eh. Wala naman tayong masasabi ron, bakit si Diwata lang ang binibigyan. Meron din binibigyan ibang tulong yan. Tama. So, yan ang totoo dyan. Hindi lang, nataon lang na... Tsaka nasanay kasi tayo. Kasi nga, ito, si Diwata, laki sa hirap. Okay? Baka kasi nasanay tayo sa ibang mga vloggers na medyo professional magsalita. Kasi mapapansin mo, pag nanood ka ng mga video ni Diwata, medyo siya eh, on the street siya magsalita eh. Talagang kalye eh. Di ba? Usapang kalye siya magsalita. Baka na misinterpret nyo lang. Kasi nga, ito si Diwata, laki to sa hirap. Okay? Pansin naman sa pagsasalita, sa ganyan. Ibig sabihin, down to earth siya. Okay, baka nasanay lang tayo sa mga sikat na vlogger, malalaking vlogger. Mga pakonyo. Oo, medyo mayaman na medyo professional magsalita. So, kaya kayo nasusungitan. Kasi, kasi ganun siya eh, prangka eh. Ganun na panood namin, prangka siya magsalita. Medyo kalye yung salitaan niya. Kaya baka akala nyo, kaya parang masungit. Pero baka ganun lang talaga siya. Siyempre, kasama mo pa ng pagod. Diba? Yung negosyo niya, hindi niya maasikaso kasi haharangin ninyo. Diba? Yung mga tao niya, kayo. Yung kanyang mga tao, yung mga tagaluto niya, yung mga makikita mo naman na masaya sa kanya eh. Oo, tama. Masaya sa likod niya eh, masaya. In-interview na rinig ko. Nakakakain sila ng sobra-sobra, lahat ng niluluto nito, pwede nilang kainin. Swerte na. So, saan makakita ng ganong amo? Oo. Mag-a-apply na rin kami sa'yo, Diwata, pag napanood mo itong video na to, ha? Parang pwede na yung interviewin dito. Ako, request ko lang, pengi naman ng, patikim naman ng Paris na overload mo. Kailangan natin, ito, ang balita natin, ang Diwata Paris magbubukas sa Quezon City. Kaya abangan natin yan, ha? Sigurado, dudumugin na naman yan ng mga content creator, vlogger, at kung sino-sino pa. Pero kami, ang boss under, hindi na kami makikigulo dyan kasi nakakahiya naman sa'yo, makikisiksik pa kami. Oo. So, magko-comment na lang kami sa mga basher mo, sa mga ginagawa mong maganda, itutuloy na lang namin kung ano yung dapat namin ay tulong sa'yo. Hanggang doon lang kami kasi wala pa naman kaming pondo rin eh. So, tulong na lang kami sa'yo bilang isang kaibigan mo, bilang isang fans mo. So, sa sarili mong opinion, Boss D, lumaki nga ba ang ulo ni Diwata o hindi? Well, nakita ko yung ulo niya, pantay pa rin naman eh. Pantay pa rin. Ibig sabihin, pag pantay, hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin malaki ang ulo. Nakakatakot yung pag malaki ang ulo. So, bakit nila sinasabing malaki ang ulo? Porque ba galing na magsalita? May mga bagay-bagay na hinuhusgahan ka agad ng mga tao.
Bakit ka maghuhusga sa tao? Nakausap mo na ba ng personal yan? Baka mamaya makausap mo ng personal yan, umiyak ka. Diba? Kasi Totoo. meron kang hindi alam sa kanya Hmm. na nag-judge ka na eh. Hindi eh. Tama. Kahit ba, sabihin natin masama ugali ni Diwata, masamang tao siya, yun lang ang pagkakaalam mo. Pero hindi yun, ang totoo lang. Paano ba naging masama yan ng tao? Diba, halimbawa ko, husgahan niyo ako, napakawalang kwentang tao niya, bastos siya, tarantado yan. Yun ang pagkakaalam mo. Oo. Pero, nakakatulong ako sa iba. Tama. Malaki din ang ito, dahil share ko sa mga kaibigan ko. Kaya nga sabi ko, di ba, huwag tayo mag-judge o mag-comment agad sa isang bagay based lang sa nakita natin at napanood natin. Di ba? Dapat nga, supportahan pa natin kung gusto niya tumulong pa, gusto niya papalaki. Sa Pasig, sa Quezon City, Oo nga. nagkaroon siya ng pares. Dapat tulungan Kasi- natin si Pilipino yan eh. Yan, alam mo, sa totoo lang, para sa akin, Boss D, ganyan ang tunay na content creator. Pag sinabi mo kasing content creator, vlogger, ano ka, tawag na, role model ka. Di ba? Kasi marami sa yung umiidolong tao. Para sa akin, isa to dapat sa iniidolo ninyo. Bakit? Simula sa hirap, nagsumikap, nabugbog, ngayon, dinudumog. Walang Diba? pinatapakan. Ha? Di ba? Sariling sikat, dito mo Kaya, naman dati naiintindihan ko din, yung mga malalaking vloggers dyan, mayayaman na vloggers dyan, na nagbibigay sa kanya ng regalo, kasi meron naman sila. Okay, number one, meron naman sila at sarili ng decision yun. Way of appreciation nila yon kay Diwata. Di ba? Way of appreciation nila yon na Totoo yun. nakakatuwa naman to kasi eto, tingnan mo, dati issue niya ng bugbog nasa police station. Ngayon, ito nagbago, papunta na sa pagyaman, nagnegosyo. Di ba? Marami siyang anong tao. Okay. Itong taong to si Diwata na to, ano to eh, may puso din to eh. Oo. Tingin ko, after ng mga paghihirap niya, itong pagpayaman niya, tutulong din naman sa kapwa yan eh. Oo. Marami rin tutulungan yan. Siyempre, kailangan himay-himay. Hindi naman basta tulong lang ng tulong, napapagsamantalahan naman minsan. Oo, di. Oo, tama. Di ba? Nada yung issue niya kay Otlum. Yung binigyan niya ng cellphone, tapos basta nagkaroon sila ng issue ni Otlum, tapos Wala. pero hanggang ngayon, nawala si Otlum eh. Tapos hanggang ngayon kasama niya, binalik niya, pinabalik niya. Ginawa siya ng hindi daw maganda, pero ang bait ni Diwata, pinabalik niya pa rin si Otlum. Mapapanood niyo, kasama pa rin ni Diwata si Otlum ngayon. So, mapagpatawad pa rin siya, di ba? After all na ginawa sa kanya. Okay, sinasabi nilang malaki na ulo. Tingnan nyo nga, itsura, ang laki ng ulo niya. Ganun pa rin, no? Wala namang makikitang So, bago. So, ayun mga boss under, no. Sa akin, simulan ko muna, boss Pino, ang aking personal na opinion. Okay? Si Diwata, dapat nating intindihin. Okay? Tayo mga small content creator, mga small vloggers dyan na pumupunta, na baka nasusungitan kayo, hindi kayo napagbibigyan sa picture, sa video, sa content, sa collab. Number one, nagdenegosyo yung tao. Okay? So, nga sinabi niya, ang priority niya is negosyo, hindi kayo. Okay? Number two is siya mismo yung nagtatrabaho doon sa negosyo niya. So, ibig sabihin, wala siyang oras, di ba? Konti lang yung oras niyang nabibigay kasi kailangan niyang magtrabaho o masikaso doon sa kanyang negosyo. Okay? Tapos, para i-judge natin na masama ang ugali niya, nagbago na siya, hindi niyo alam. Siguro pagod. Marami tayong dapat i-consider. Okay? So, wag natin i-judge. Okay? Tingin ko, kasi ngayon, ang nangyayari, konti na lang daw pumupunta dahil daw nagsusungit, ganyan-ganyan. So, hindi natin alam, okay, ang pinagdaanan ng tao para mapunta sa ganyang sitwasyon. Okay, lahat ng nakakuha ngayon ni Diwata ng mga regalo, pera, negosyo, kasikatan, deserve niya yan. Okay, para sa akin. Kaya, huwag natin i-bash. Okay? Dapat matuwa tayo na nakikita natin ang isang tao na umaasenso. Okay? Yun ang aking sariling opinion. Boss Ander, may nag-text eh. May from Las Piñas. Galing kay Sherilyn. Ang 4-digit niya, 3978.
Anong sabi? Ang tanong niya, ah, malinis ba ang pagkain na sinaserve ni Diwata? Magandang tanong yan, mga boss Ayan, Ander. tanong lang po, ayan. Binasa ko lang po. Tanong lang sa amin yun. Tinatanong niya kung malinis daw ba? Ba't din ka pumunta at Okay, ganito yan, no? Marami na nag-vlog sa kanya. Oo. Yun nga ang sinasabi. Siyempre, yun talagang ang tanong din eh. Tama rin naman yung tanong niya kung malinis ba, bakit. Siyempre, ang opinion ko dyan, malinis. Kasi sa dami ng pumupunta, naging makalat. kasi nga pagkain masa yan eh. Pagkain masa, street food yan. Sino ba ang makakaintindi Pares yan? yan. Sino ba ang makakapagsabi kung malinis o marumi yan? Siyempre, yung taong masa kumakain. Oo. So, tsaka, Ayun, may nag-text na naman, pakibasa mo na lang mamaya. sige. Nawala ako eh. Ngayon, Yung ano pala, yung malinis yung malinis daw ba? Malinis yun. Kasi nakikita naman natin sa mga videos. Personally, hindi ko pa nakikita. Oo. Pero tingin ko naman sa dami ng kumakain, yung mga ini-interview, sila nagsasabi na malinis, masarap, Oo. maraming free. Okay. Kaya Kaya- saan ka pa? Ano eh? 100 pesos. Yung mga nagbabash sa kanya na hindi naman masarap yung pares, hindi naman masarap yung sakto lang, hindi naman wag na kayo maghanap. Okay? Bakit? Sa halagang 100 pesos. Okay? Ito mga boss under, intindihin nyo. Sa halagang 100 pesos, may only rice ka, may pares ka, may soft drinks ka, only sabaw. 100 pesos. Kaya ikaw, nagababash dyan na hindi masarap, ganyan-ganyan, isipin mo muna kung saan mapupunta ang 100 pesos mo. Okay, what do you expect? Okay, gusto mo pala ng kung gusto mo pala ng masarap na kainan na pares, huwag ka doon pumunta ka sa mamahaling restaurant. Okay, doon ka mag-expect ng malaki. Huwag na natin ibas 100 pesos, boss, di 100 pesos. Ibabas mo yung tao na hindi masarap, ganyan-ganyan. At saka ang labanan kasi ngayon, lalo na sa mga rider, Mabilis ang kain niya. gusto niya mabilis ang kain eh. Totoo. Bago pagdating sa bahay, kailangan busog na sila, yung mga Kasi- nag-grab, yung mga Mabilis ang kain niya. Mabilisan niya, hindi na kailangan naka-corbetos pa yan, nakamagandang plato pa yan. Ang importante, malinis ang kinakain mo. Kasi makikita mo naman pag umorder ka ron eh. May mga artista nga sila mismo pumupunta ng kitchen eh. Oo. So makikita mo naman na malinis. So, yun lang tanong lang naman niya kung malinis yung Pakibasa mo nga yung Basahin natin yung susunod na tanong. Ito, galing kay Cindy sa Valenzuela. Last number 6221. Ang tanong dito, Boss Ander, ano ang maipapayo nyo kay Diwata? Yun lang, tanong niya. Ano daw may papayo natin kay Diwata? Siguro ang tanong niya dito, ang ibig sabihin ni Cindy rito, di ba, dinudumog na siya. Nasasabihan siya ng masungit, nasasabihan siya ng nagbago. Ano naman daw ang mapapayo natin? Ano daw masasabi natin, mapapayo natin kay Diwata? Kay Diwata, hindi sa taong bayan. Okay. Salamat sa tanong. Ang mapapayo na naman natin kay Diwata, tuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Tuloy mo lang kung ano yung ugali mo. Yung natural na nagalawan na ugali. Kasi doon mo naman makikita ang ugali ng tao pag nagbago eh. Plastic na eh. Oo. Hindi na totoo yung sinasabi eh. Oo nga. So, ako nakikita ko sa kanya, sa ugali niya, totoong tao pa rin siya. So, kaya ang mga advice ko sa kanya, tuloy ka lang sa ugali mo. Palakihin mo lang yung negosyo mo. Yung mga nagbabaster, tawanan mo lang yan. Hindi mo na kailangan i-demanda yan. Kasi wala, gagastos ka lang sa abogado, gagastos ka lang sa mga kung ano-ano. Oo nga. Nainggit lang yun, baka sorry lang magtayo ng negosyo nun. Tama. Hindi naman kita masyadong personal na kilala. Nakikita ko lang yun sa pagkatao mo, sa itsura mo. Mabait na tao ka. Oo, Galing ka sa hirap, galing ka sa simpleng pamilya,
na isang kahit isang tukarin, pareho namin. Mm. So, lamang ka lang kasi masipag ka ng konti sa amin. Masipag din naman kami. Pero mas masipag ka dahil sobrang nilabanan mo mag-isa. Oo nga, no? Mag-isa lang siya. Nilabanan mo mag-isa, kaya wala naman ako masyadong maipapayo sa iyo. Di ba? Kasi sa ngayon, Kumbaga, yung ginagawa mo ngayon is tama. Kaya, Tama. paano ka namin papayuhan kung nakikita namin na umaasenso ka? Di ba? Ako- Ibig sabihin, tama yung way mo na ginagawa ngayon. So, ituloy mo lang. No? Ituloy niya lang. balikan ko lang yung Pero- mga basher na nagsasabing lumaki na ang ulo ni Diwata. Ganito yan, mga kabos under na Pilipino, no? Mga Pilipino tayo. Pilipino si Diwata. Tulungan natin siyang umasenso. Pakilala natin sa buong mundo na ang pares ng Pilipinas. Oo nga. Tama. Hindi Yung sikat tipong sa ibang bansa yan, pero kayang pupunta kayang ng pasikatin yan sa ano, no? turista. Pupunta ng turista. Pupunta ng Pasay. No? Ano pang tanong dyan sa atin? Tingnan natin kung mayroon pa tanong. Kasi, Guys, kung may matanong pa kayo, mag-comment kayo. At gusto nyo pag-usapan natin sa talk show na to, mga boss under. Comment nyo lang ha, kung ano mga trending na issue dyan, kung anong gusto nyo pag-usapan namin ni Boss D, i-comment nyo lang dyan at ating bibigyan ng mga opinion niyan. Okay? Ng reaction. Yung, kasi sa advice kay Diwata, wala, kaya-kaya niya na yan, matapang na tao yan eh. Palabay niyan. No? Ako, ang personal na opinion ko naman, no, para kay Idol Diwata, una-una sa lahat, tatagan niya yung loob niya kasi maraming basher talaga. Okay, sa mundo mo, sa mundo ng social media, sa mundo ng content creator, at sa mundo ng negosyo. Okay, kailangan mong tatagan loob mo, huwag kang magpapa-apekto, that's number one, huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi ng iba. Kung anong tingin mong ikagaganda ng negosyo mo, yun ang gawin mo. No, Boss Under. Idol Diwata. Okay? As long as, again, tulad nga ng sinasabi ng iba, as long as wala kang tinatapakang tao, ituloy mo kung anong ginagawa mo. Kaya ang Boss Under TV, nakasuporta lang sa'yo. Oo. Lahat na magko-comment sa amin, i-share din namin sa'yo. Sana Dadating mapanood ang mo to. panahon. Pupunta kami dyan sa pakain ng pares mo. Ako, nahihiya ako pumunta kasi kailangan magpa-schedule muna tayo sa kanya eh. Oo. Good. Oo. Sa dami Nga ng- pala, sa dami nalaman ng, natin. sa dami ng gustong magpa-interview. Oo. Gusto siya Ganun interview. pala, para hindi kayo masungitan, sorry sa word, hindi sungit, para hindi kayo, mapansin kayo, content creator, vloggers, dapat pala, magpa-schedule kayo. Ini-schedule pala yan ni Diwata. Okay, ini-schedule yan ni Diwata. Hindi yung kung saan lang kayo pupunta doon, tapos gusto nyo pansinin kayo agad. Hindi gano'n. Ganun Naka-schedule siya. Ganun talaga pagka lumalaki ang business. Tama. So priority talaga niya is business. Total Okay. nakakapag-content naman kayo sa kanya, gamitin nyo na lang. Ganun nga ang nangyayari. Huwag na kayong magsalita ng mga Pilipino. Tulungan natin yan. Oo nga. Magtulungan Oo. tayo mga Pilipino. Tama. Proud. Dapat maging proud tayo. Proud Tulad tayo sa nga ng kanya. sinasabi ko. Kaya saludo Huwag kami natin- sa iyo. Saludo kami sa iyo, Diwata, Idol Diwata. Idol Diwata ba? Ma'am Ikaw Diwata. dapat ang iniidolo. Kasi yung ginawa mo sa buhay, dapat tularan ng iba. Okay? Hindi man yung may mga naging issue ka noon. Pero kita mo naman ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Ikaw dapat ang tinutularan kasi dumaban ka sa buhay, dumanas ka ng hirap, tapos ngayon, pinipilit mong umasenso at hindi ka humihinto na gawin yun. So, Alam ko rin naman, natutulong siya balang araw sa Oo. mga kapwa Pilipino. sigurado yan. Siyempre, nag-ano pa yan, papalaki pa ng negosyo. Ganyan. So, hintayin na. Tulad nga na lagi na sinasabi, hindi pa siya mayaman. Tingnan mo, sobrang down to earth. Pero sigurado naman, alam naman natin na meron na yan, di ba? Lumalawak Meron na yan, lumalawak na na yan. ang kanyang kaalaman Oo. sa pagnegosyo. So, Kaya proud pero kami sa iyo. sinasabi niya pa rin sa sarili niya na hindi pa ako mayaman. Sinasabi niya sa mga vlogger na sikat, hindi pa po ako mayaman. Tama yun, sa word na salitang mayayaman, hindi pa siya mayaman.
Oo. Kasi pag sinabi mong mayaman, yun, pumunta ka ng Forbes Park. Yun, ibang klase ng yaman. Mayayaman talaga. Eh, Sa level niya, di ba? Kasi isipin nyo, kung talagang, so, pag yan, dadating ang panahon, baka magkaroon na ng restaurant yan talaga. Di ba? So, hindi sa mga malls, mangyayari yun. Talaga magkakaroon yan. mga sikat na artista sa ibang bansa, mali mo, pumunta ng Pilipinas para lang kumain ng pares niya. Hindi natin alam. Ang request ko lang naman, pagka lumaki na yung business mo, bigyan mo na kami ng franchise na libre. Oo nga. Ikaw Baka kami naman. sa business ko na lambutson, belly lechon. Diwata, baka naman. Baka naman, pag umabot sa itong video na to, baka de biro lang. Yun. Joke lang yun. Ito, Tawag kami sa'yo. itong talk show, ang aming bagong show sa Boss Under Channel. Pakisuportahan na lang itong show namin. Oo, ito ang aming kauna-unahan. Ang Boss Under Show, ang talk show ng mga Boss Under. Ayan, pag-uusapan natin dito yung mga trending issues, mga viral. Ayan, magiging usap-usapan natin yan dito sa talk show na to. At ngayon, kung meron pa kayong mga gusto namin pag-usapan ni Boss D, mga trending o opinion, mga reaction namin sa mga kung ano ng bagay, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Okay, paki-like at follow na rin ang aming page. Yes. Okay, sa aming mga social media. Okay, ipopost ko dyan sa video na yan dyan sa baba. Okay? Ayun, so last words para kay Diwata Pares. Ang last words ko kay good luck and God bless. Good luck and God bless. At ito na, again, magpapasalamat muna kami sa meron ka bang isa-shoutout, Boss D? Oh, shout out nga pala sa mga kakilala ko sa mga taga Makati. Yan. Hindi ko nababanggitin, alam na nila yan. Ako, shoutout ko, ang pamilya ko, mga taga Bulacan. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out din nga pala sa Navy Golf Course. Ay, may isa pa akong kailangan nagpapa-shoutout. Frank Buen! Thank you so much sa pagsuporta again, ha. Ayan, sinoutout na kita. Huwag ka na magtatampo. Teka, may nag-send pa, may nag-text pa yung May nagko-comment pa ba? yung chow, yung ambag sa Oh. sa Valenzuela, basahin mo. Nagpapa-content yata yan. Nag-text siya kung pwede Oh. tumawag eh. Tingnan mo, nag-text, nag-reply. Hindi ko pa nare-reply yan, text na lang. Nagabalit sa Shout ila. out, ayan ba yan? Magpapa-shoutout lang. Papa-shoutout. O, pangitin mo yung pangalan ng ano yan, ano ba yan? Restaurant ba yan? o ano? Restaurant. Workaholic daw. I-vlog natin. Okay, Airo de la Cruz, shoutout sa iyo, ha. Hintayin mo. Pupunta kami sa restaurant mo, ha. Workaholic. Abangan yan. Anong pangalan ng ano niya? Workaholic. Diba? Workaholic. Okay, I-vlog show sige. natin. I-vlog. Bukas, Sunday. Puntahan ka namin. Sige. Ayan. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aming show. Again, ulitin namin, The Boss Under Show! Ang talk show ng mga Boss Under. Palo sa puwet. So, paano? Maglalaba muna kami. Maraming salamat. Tanghali na, magluluto na ako. Titimpla pa ako ng gatas ng bata. Thank you. Hanggang sa susunod. Let's go. Bye.